Hey guys, welcome back to my channel, and for today's video I'm gonna answer and give tips sa mga nagtatanong pa din po sa Digital Teen ID. So bago po ako mag-start, maraming salamat po sa mga nakapanood po ng mga tutorial ko hanggang ngayon po. Pwede nyo po ulit i-check nyo lang po yung mga tutorial ko po para po magkaroon din po kayo ng government IDs. So ano nga ba muna ang Teen ID? So, yung Teen ID guys, ito yung secondary lang naman, no? Parang kapag may kailangan ulit na government more ID, no? Kung nangyari, i-check pa mo yung identity ninyo or yung information ninyo ay ibigay nyo lang po yung tawag na secondary IDs. Kagaya po ng Teen ID. So, yung Teen ID kasi guys, ito yung ginagamit din sa bangko, kung lalo na may mga kilala din kasi akong mga bank na kailangan na may mga secondary IDs, kasi yung iba merong isa silang kailangan ID sa bangko, pero yung iba kasi gaya ng mga kilalang bangko talaga, kailangan nila palagi ng secondary ID. Ayun, mga secondary IDs. Isa na din yan yung Teen ID, yung tax, basta yung something na yung Teen ID na yon. Pag meron kasi kayo yun guys, create kayo ng bank ninyo. Pero kapag iisa lang yung government ID ninyo, humanap lang kayo guys na yung may isang ID na requirements lang. So, pero pag gusto nyo talagang mga kilalang IDs, I mean kilalang mga banks, siguro katulad ng mga BDO, PNB, mga ganon, kailangan ng dalawang IDs. So, ang tinatawag na pangalawang IDs is secondary IDs. So, start ko na guys, no, kung paano nga ba mag-register hanggang sa BIRS 1905. So, bago tayo mag-start guys, don't forget to subscribe to my channel. Let's go! So, ang tip ko for today's video ay ang Digital Teen ID. So guys, ito lang yung kwento ko guys nung nung nagsimula pa ako mag-register, no? Nung simula ang register, nakalima ata akong disapprove or rejected, kasi ang number 1 kasi na mali ko guys is akala ko yung middle name kasi is, alam mo yung isang letter lang, kagaya sa akin, or kagaya kay Juan, tas De La Cruz, meron siyang D, diba? So, kunyari D lang ang nailagay ko doon, ibig sabihin guys, rejected na po agad yon. Kaya ang tip ko sa inyo guys, ilagay nyo po ang full middle name ninyo. Yun, ilagay nyo De La Cruz, ganyan, De La Juan, ganon. Basta yung nasa gitna ng pangalan ninyo, ibuo ninyo. Kasi hindi po tatanggapin ng nagagawa po ng Teen IDs na iisang letter lang yung middle name. So, yun guys, ang tip ko sa inyo. Dapat full middle name po siya. So, number 2, ang tips natin is, marami din nagtatanong nito guys, no, yung about sa kapag ilang days bago nila ma-approve. Sa akin kasi, dahil marami akong failures, nakalima ata akong rejected dahil sa sa address, address sa birth certificate, tsaka na-rejected din ako dahil sa middle name na din, kasi hindi buong middle name ang nilagay ko. Kaya natutunan ko na kapag fini-fill up nyo yung first name, middle name, tsaka last name ninyo, dapat ang middle name ay buo ang yung ilalagay. Kapag sa birth certificate naman, no, kasi may fill up ka doon ng birth of place, fill up mo yung birth of place. Ang tip ko sa inyo guys, kung ano yung nasa birth certificate nyo na birth of place, ilagay nyo guys yung full guys yung ilalagay ninyo. Yun yung tip ko guys, kasi hindi man ako dati na rejected sa middle name,
kahit nilagay ko siya ng full. Kung yung birthplace ko naman is hindi buo, as in na, kunyari, dito sa Manila, parang Quezon City dapat ilagay, kaso nilagay mo QC. So, hindi pwede yun guys, dapat buo. Dapat ang details na kung ano yung nasa birth certificate nyo, yun yung susundin ninyo. Yun guys, yung number 2. Tapos yung number 3, na-rejected din ako dahil sa medyo malabo yung government ID ko, no. Kasi kailangan guys buo. Tapos, 'di ba, mag-a-ask din sila ng yung face with government IDs. So, hindi naman ako na-rejected doon, pero tip ko na lang sa inyo na dapat yung post ninyo is makikita ang mukha, tapos ang government ID ninyo na ipapasa nyo. Saan kasi birth certificate talaga ginamit ko, no? Or ginamit ko din yung e-fill ID. Guys, pwede nyo din yung e-fill ID nyo kung wala kayong national ID. So, pag yung nag-picture ako, talagang halos pati yung border, dapat guys makita yung border ng government ID ninyo, yung line, talagang mismong line, pag ganyan yan. Yan. Kapag hindi kasi makikita yun guys, boom, rejected ulit kayo. Yan. Maarte po talaga ang pag-a-apply ng mga government IDs kasi importante yan guys sa atin. So, kung gusto nyo ng TIN ID, sundin nyo lang itong mga payo ko sa inyo, no? So, ano pa bang mga tips ko sa inyo? Sa, kunyari, ang paghihintay is 3 days yan. 3 days. Kunyari na tanggap nyo na approve na kayo. So, may kita nyo na dun guys yung digital TIN ID nyo. But, it doesn't mean guys na makukuha nyo agad yon. Kasi, sa 5 times ko na rejected, natutunan ko nga dun mag-wait kasi yung mga secondary din kasi guys, importante yan, no? Lalo na sa bangko. Tapos, sa trabaho din, ayan din. Hinahanap din nila guys ang TIN ID sa trabaho. So, kapag wala ka kahit mga secondary lang, pwede na naman guys yung ibang secondary, kaso hindi ata mga digital yun kasi kailangan nyo guys ata pumila kapag hindi TIN ID ang aanin nyo. So, kaya digital TIN ID ang inanaw ko kasi digital lang siya, hindi ka na pwedeng pumila, mag-wait ka na lang ng 3 days. Tapos, ayun, kapag may 3 days na, kapag approve ka na, may makikita ka ng sa baba na digital TIN ID, ganyan. Tapos, di ba pag sa Orus, yung pangalan nun, basta may digital na nakalagay doon sa baba. O, mapipindot nyo yun, kaso may problema lang. Alam mo yung problema, yung kailangan nyo ng BIR form S1905. Yun, kailangan nyo yun guys kasi para ma-update lahat ng information nyo, parang ito yung second na registration nyo, ganun. Kung yung RDO nyo ay humihingi pa ng, no, kung gusto pa ng confirmation tungkol sa email ninyo, kung may nagkamali kayo ng address niyo sa unang Orus nyo, no, sa unang registration nyo. So, gusto ng RDO nyo na masigurado lang na tama ang nilagay ninyo. Parang i-check lang nila ulit yung second information nyo sa BIR form na S1905 na updated lahat. Simula nung ito guys, yung email. Yung email nyo dapat guys ay iisa lang, no? Pero kapag hindi kayo nakapaghintay ng 3 days, ibig sabihin guys, or lagpas na dun, no, sa isang linggo, ibig sabihin guys, siguro may mali na. So, kapag mag-update kayo guys ng email ninyo, ay panibago ulit na email. Kailangan nyo ulit gumawa ng email ninyo kung sakaling hindi tinanggap or may mali ulit. Sa akin kasi, kaya na-reject ako guys, kasi dahil nga sa middle name ko, hindi ko finul. Pero yung email ko na yun, hindi ko na nagamit kasi nagamit ko na sa simula. So, kaya yun sa mga pagkakamali ko na yun, nag-ulit ako. Gumawa ulit ako ng bagong email ko hanggang sa ma-approve ako. Kasi kailangan natin sundin yun guys. Kasi kapag di tayo sumunod dun sa mga nasa email nila, no? Di ba may mga rejected na sabihin nila.
sinabi ng ganyan na dapat full, ganyan. Dapat sundin nyo yun, hindi yung basta-basta agad kayo mag-fill up. Kasi, mas lalo kayong matatagalan kapag hindi nyo sinusunod yung sinasabi nila. So, sa BIR form kasi is 1905. Ito nga yung second updated information kung saan update nyo lang guys. Meron akong tutorial ng BIRS 1905. I-click nyo lang guys yung playlist ko or scroll down kayo sa YouTube ko, no? Sa channel ko, makikita nyo yung tutorial na yun. Kasi, pag hindi po ay na-update, kahit nakita nyo na po yung muka or yung parang code ng inyong TIN ID, hindi nyo po yun maipapaprint kasi hindi po na-updated yung second nyo, yung kung babaguhin ba ng RDO nyo, yung ganyan, kung gusto mo baguhin yung pagkakamali mo sa una. Kung hindi mo naman nagawa yung S1905 na yun, hindi mo mapapaprint yung digital TIN ID mo. So, yun yung problema guys, no? Kaya, kung may katanungan kayo guys sa mga digital TIN IDs or ibang government IDs, i-comment nyo lang guys kasi talagang nagsasagot po ako ng mga questions, no? Kasi yung mga ganito pong tutorial talaga pong importante po yan kasi it's about it's about yung needs mo din kasi, kaya nga nag-apply ka kasi kailangan mo. So, kung may tanong kayo guys, i-comment nyo lang guys sa comment section, and kapag meron kayo guys sa mga tanong, sasagutin ko po yan right away. So, pwede nyo guys panoorin yung mga TIN IDs, digital TIN IDs na tutorial ko, from registration man yan or BIR form S1905 to your email, your RDO. Ayan guys, may kita nyo sa aking YouTube channel. So, that's it guys for today's video. Thank you for watching hanggang sa huli, no? Kasi importante po itong mga tips and yung mga questions nyo ay nasasagot ko. So, that's it guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel and happy 1 year pala dito sa YouTube channel ko, no? Don't forget to subscribe guys. Please support me always and comment down below if you have a question. So, that's it guys. Bye!